Ayan, kumusta na po ba kayo? At sana po ay siyempre lagi kayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at ligtas sa anumang problemang dumarating sa inyong buhay. Lumayo nawa sa inyo ang mga sakit na yan. Bagkus kung kayo po ay may mga sakit ngayon, ay mailipat na dito sa mga politikong mga kawataan. Ayan. Sino po ba yung, siguro naman po ay tayong lahat ay nakakakilala dito po kay Lulit Solis. Ano po, na kung tawagin po ay Manay Lulit Solis po yan. Yan po yung mga marami pong mga ampon na mga aso. At mga alaga na rin po na mga artista ito, si Manay Lulit Solis. Kagaya po, isa po dyan, anak-anakan niya yan, si Gabby Concepcion. Ano po? So, yun po ang nakakatuwa naman, bagamat sa mga kabilang buhay na ay, well, hindi ako natutuwa doon sa pagkamatay. Natutuwa po ako doon sa natulog lang daw po ay hindi na siya nagising. Ayan. Doon po ako natutuwa, pero hindi po ako natutuwa doon sa kanyang pagkamatay. Ano po? Ayan po, maliwanag dyan. Dahil sabagay, lahat naman po tayo ay mapupunta dyan. Ay una-unahan nga lang yan, ika nga. At least, hindi na siya pinahirapan, hindi kagaya, di ba? Ang dami-daming mga namamatay na grabe. Abutin pa ng kalahating taon or isang taon na tawag ito. Talagang pinapahirapan siya ng kanyang sakit. Ganun po, marami naman po yan na naobserbahan namin. At dito nga po kay Manay Lulit Solis ay natulog lang daw po. Ayan po doon sa mga nagsasabi dyan sa mga social media, natulog lang daw po ay hindi na raw po nagising at tuloy na nga raw po yun. At doon naman ay natutuwa tayo at hindi na siya talagang pinahirapan. At pinapaabot ko na rin po ang aking condolences sa pamilya po na Manay Lulit Solis. Ano po? At bagamat nakakalungkot, pero sabi ko nga ay wala, una-unahan nga lang yan. At maaaring siya ngayon na nauna. Palagay ko hindi po muna ako magta-topic dito sa mga sa mga politikong mga kawatang ito. Pero kung ano po yung sinasabi ko na swerte nawa ang darating dito na walang katapusan sa mga subscriber ko, ang ipinagdadasal ko naman po ito sa mga politiko ay mga matay na lang kayong lahat. Malasin na nawa sa inyo na magmula sa iyo hanggang sa ilang henerasyon ng pamilya mo ay mamalasin at magkamatay na lang kayong lahat. Kasi kagaya nito, tingnan si Bayawak, ito talagang brinaso na makabalik dyan sa Kongreso. Itong Bayawak na itong mahabang dila na ito, nakabalik. Prenoklaman na ng Comelec itong si Bayawak na ito. Grabe talaga, wala nang kapag-asa ang Pilipino na umasinso pa dahil dito sa mga politikong mga kawatang ito. Sabi ko, ayoko mag-topic, pero ito na nasimulan ko na naman ulit. Pero bago nga magtuloy-tuloy yun, ay gusto ko, pasensya na po kayo kung mag-play lang tayo dito ng pampaalis lang po muna ng init ng ulo. Ayan. At magtatanong na rin nga po ako sa inyo mga subscriber ko at dito po sa mga nanonood ngayon ay yung pong honest na sagot, honest na opinion. Ano po? Ano po ba sa tingin ninyo? Mas bagay po ba ako nung naka-t-shirt lang na ganito?
o yung mga naka-long sleeve, naka-necktie, naka-barong. Kasi sa totoo lang po, yung mga long sleeve ko talaga, ay sanay po talaga ako naka-long sleeve dahil nga nung nagtatrabaho nga po ako sa isang malaking kumpanya ng airline, ay matagal din po ako. Kaya nasanay po akong laging naka-long sleeve. So kaya po yung mga damit ko lahat ay long sleeve po halos lahat at saka mga barong. At paminsan-minsan ay mayroong na rin coat Americana kasi nga po pagka may flight ako abroad, ma-assign ako, ay kailangan ko pong magkaroon ng coat para doon sa lamig. Ano po? So, tatanungin ko na nga po kayo kasi nga, sa totoo lang po, pag nagti-t-shirt ako, asiwa talaga ako, sa totoo lang. Dahil siguro, dahil nga sa hindi ako sanay na magsuot ng t-shirt, kaya siguro ganon. Yan po ang dahilan kung bakit tinatanong ko dahil nga kung alin ba ang bagay, naka-long sleeve ako, naka-necktie, nakabarong ako, or ganito po naka-t-shirt ako. Ayan, pakicomment lang po. Pakisuyo lang po. Para po alam natin dahil para mabago po natin. Pwede naman po akong sumunod kasi sa mga suggestion. Ayan. Grabe yung mga balita ngayon, no? At talagang mawiwindang ka kung papatulan lang talaga itong mga balita ngayon na napakarami. Na puro na lang kasamaan, wala na lang kabutihan, wala nang kabutihan tayong naririnig. Puro na lang kasamaan ang naririnig natin, napapanood natin. Kaya sabi ko nga ay kung sasali pa ako rito, baka atakihin lang ako pagka hindi ako naglaylo rito sa pagtapik sa mga animal na ito. Dahil nga, minsan pagka nasa gitna na ako, talagang nanggagalaitin na ako. Di ba? Pero, ngayon po kasi, dapat po kahapon ko pa itatapik ito. Kaya lang, nasubo na ako doon sa isang topic natin kahapon, ay dapat na ngayon itatapik ko ito. Ito po bang, di po ba, nabalitaan nyo naman po sa Channel 7 yung nahuli na naman ng smuggling, yung smuggled frozen fish, yung mga frozen na isda, at saka yung sibuyas, yung carrots. Di po ba? Panood nyo naman po yung Channel 7 po yung kahapon eh. Diba? Isang araw pa yon na balita sa Channel 7. So yun po yung tinapik ko na rin po ito sa inyo na kasi hindi lamang po yan. Pwede lang po na yan lang yung kunwari na hinuli lang yan. Pero mas marami po yung pinakawalan kaysa itong hinuli. Kunwari na lang yan. Alam naman natin ang patakaran dito sa atin di ba? Puro pira-pira ang pinapaandar dito sa atin. Kaya, dyan hindi na ako naniniwala dyan. Una, 2 container lang yung hinuli. Magkukan lang ba yan? Mag-import lang ba yung importer na yun ng ganun lang? Hindi. At either 8 container yan hanggang 10 container o 5 container. Ganun lang. So, yan po. Kaya po sabi ko ito dahil noon pa pong mga nakaraang video ko, diniscuss ko na po ito yung tungkol dyan sa mga sibuyas at saka mga carrots na ito. Ayan po, identified na galing sa China yang nahuli na yan kuno. Yang smuggled sibuyas, isda at saka yung carrots. Pagka maganda po, yung halimbawa nandyan po sa palengke na halimbawa, at hindi po natin maiiwasan talaga na may makakalusot dyan. Huwag po kayong bibili ng yung pong carrots na malalaki. Tapos ang kikinis. Ang kikinis po ng mga galing China na carrots. Ganon din po itong sibuyas, malalaki po yan. Huwag niyo pong bibilhin yan. Dahil kahit man po legal,
kahit po legal yung pag-import nila. Yan pong mga yan ay mga pinapadala dito yung mga makikinis na yan, ang gaganda, at talaga naman magaganda. At siyempre, ay tayo mga Pilipino minsan, lalo na kung nagpipiling-pilingan na piling social na tayo, abay, yung magaganda ng pipiliin mo. Di ba? Ganun yun, yung magaganda sibuyas, magagandang carrots, yun. At kung doon naman sa lalaki, ay kung mamimili ng girlfriend, siyempre maganda. Sandali. Ayun, nga po. Kaya ko po sinasabi ito dahil yan po mga galing China ng mga gulay na yan. Yan po ay ang pinanggalingan po niyan doon po sa lupa na kontaminado na. Ibig pong sabihin na kontaminado na ay talagang delikado po yan na yung mga ma-harvest doon na mga ano man yan, gulay man yan o ano yan. Napakadelikado po kasi napakataas po ng lead content niyan. Ano po ba yung ibig sabihin ng lead content? Yan pa, pagka yan po ay mataas ang lead content ng kahit na anong bagay, maging sa laruan niya may mga content yan ng mga lead. So yun po mga sibuyas na yun na magaganda na yun at saka itong po mga carrots na magaganda na yan. Sabi ko nga po galing yan sa lupa na kontaminado. At puro lason na kumbaga yung mga tinatapon nila doon. Pero matataba po ang kanyan, ang gulay. Yun nga lang po, mataas ang lead content. So kung mataas po ang lead content, ano po mangyayari sa atin pagka tayo ay nakakakain ng may mga lead content na yan o matataas ang lead content? Ay napakadali po ang mag-form ang cancer diyan sa mga ganyang lead content. Ano po? So yun naman po. Lagi naman po akong nagpapaalala sa inyo. May mga ilang beses ko na rin po pinaalala ito. Maraming beses ko na pong tinapik yan. Sa tuwing nakakakita ako ng sinasabi na galing ng China na smuggled na yan, ay yun. Kaya doon po nagigising ulit ako, kaya tinatapik ko agad-agad dito para po malaman lang ninyo. Kasi sabi ko nga po sa inyo, nakilala nyo na ako. So, ibig sabihin, sayang naman yung pagkakakilala nyo sa akin kung wala kayong matututunan sa akin. Hindi po ba? Sayang naman yung pagpapalo nyo or susubaybay ninyo sa ating programa kung wala kayong matututunan sa akin. Yun lang naman po ang sa akin. So bilang ganti sa inyo sa patuloy na pagsuporta dito sa ating munting channel, yan naman po ang ginagawa ko. Kung ano po yung nalalaman ko, ay siya naman pong aking sinasabi para po makaiwas kayo. Ganun lamang po, yun po ang patakaran ko sa buhay. Pagka minahal nyo ako, mas mamahalin ko kayo. Katunayan ay may mga ituturo ako. Actually, itinuro ko na ito nung mga bagong taon. Bagong taon po ito, tinuro ko na ito. Last na bagong taon pa po. Pero yung iba ay aywan ko. Yung iba siguro wala na kasi akong feedback Tawag dito. Yung iba siguro sumunod, yung iba marami siguro ang hindi sumunod. Ang sa akin naman po dito ay wala naman po siguro masama akong susunod kayo, hindi po ba? Una, sinasabi ko po dito, hindi naman po ako magtuturo dito para singilin ko kayo. Ni minsan po wala akong sinasabi or nagpasaring man lang ako or ano pa man. Wala po akong hinihingi ni sintabo dito sa mga nakakapanood sa akin. Pero sa akin lamang po dito ay magsasabi lang ako. Pero kung susundin ninyo ay di mabuti. Pero kung hindi naman ay di okay lang din po. Wala naman pong problema. Kagaya nga po yung sa kalamansa at sa kasili na yan. At hindi po ba, kung inyo pong mabasa, minsan po magbabasa rin po kayo ng comment. Ano po? Marami na po yung nakapagpatunay na nag-comment diyan na yung napakahusay po talaga yung inyong itinuro ng kalamansi at sa kasili. At bagamat
yun ay nakalaan doon sa para hindi tayo pasukin ng virus ang ating respiratory, ay sinubukan ko rin po na nung uubuhin na ako, makatinang lalamunan ko, nag-spray ako. On the spot, nag-clear po, nawala pa yung pangangati ng aking lalamunan. Yun po yung mga comment. At marami naman po magpapatunay dyan. Marami pong comment dyan. Sana nababasa nyo yung mga comment na yun. At hindi ko na po kailangan na screenshot pa para ibasa dito. Hindi na kailangan. Yun po. At ito naman po aking tuturo ay ito po kasi ay mayroon na rin po akong tinuruan ito dati na kung saan ay masabi kong walang-wala. Talagang as in wala dahil ito po kilalang-kilala ko eh. Hindi ko kilala na yon talagang close kami pero kilalang-kilala ko lang siya. At talagang walang ginawa ito kundi mangutang na minsan minumura na lang siya pero alam niyo po ba ni minsan hindi po nakipag-argue. At ang lagi po niya sinasabi pagka minumura na siya nung matindahan na inutangan niya, ang sinasabi lang niya, pasensya na po, sorry po talaga. Yun lang. Yung iba dyan, makikipag-away pa siya pa ang galit kahit na siya nangutang. Maraming ganyan. Pero ito pong taong ito, naobserbahan ko po ito ganun. Katakot-takot po na mura ang inaabot ito. Na itong taong ito at kasi nga, talagang hindi naman maiwasan ang talagang mahirap po ang buhay nila. Sobrang hirap po ang buhay nila hanggat sa nung gano'n na obserbahan ko lang. Ina-obserbahan ko lang siya. Tapos, isa rin po yan doon sa mga natulungan natin. Natulungan ko, isa rin po yan. And then, pero hindi po gano'n kalaki yung itinulong natin. Kumbaga, para lang pang-antabay doon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mayroon po akong itinuro sa kanya. Sabi ko, hali kayong mag-asawa, sabi ng ganyan. At umupo kami sa isang lamisita. Sabi ko, ano kaya sabi kong ganyan ay kuan? Pwede ba akong sundin nyo itong ituturo ko? Sabi niya, sige po, sabi niya. Sabi ko, wala namang bayad ito. Sabi ko ganyan. Walang bayad. Pero ito po ay kahawig ito nung itinuro ko nung bagong taon yung bigas. Kahawig lang po. Pero ito, iba naman. Bigas din po, pero kahawig. Nung dating itinuro ko yung nung nakaraang bagong taon. So ito po ay para kumbaga parang special na itinuro ko sa inyo. Sa kanila mag-asawa. At ngayon po, subukan nyo rin pong pick upin ito. At subukan nyo rin pong gawin. Dahil ito po talagang 100% na bago po talaga ang buhay. Alam niyo po ba ngayon, dahil nandun sa itinuro ko, isa na po siyang tinitingala sa lugar nila. At lahat po ng mga nagmura sa kanya, na mga sinisingil sila noon, ng time na mahirap pa sila. Lahat yun. Kahit na wala siyang, kahit na binayaran na lahat yung mga utang, lahat yun, kung mayroon siyang pwedeng ibigay doon sa mga pinagkautangan, namimigay po siya. Kasi yun naman ang turo ko sa kanya, na huwag ka magtatanim ng galit. Bagkus, tulungan mo sila kung meron kang pantulong. Yun naman po, hanggang ngayon po sinusunod niya. At kitang-kita ko na po ngayon na talagang masasabi ko isang certified na po talaga siyang nakaangat sa buhay. Okay. Ito lang po yung itinuro ko sa kanila. Ang sabi ko ay kumuha kayo, sabi kong ganyan, ng palay. Bilangin ninyo. Yung palay na yon, at least 9 na pirasong palay. Palay ha, palay. Tapos,
talupan ninyo yung palay na yun. Siyempre, pag tinalop nyo, magiging bigas. Ano? Talupan nyo. Ingatan nyo na huwag mabali yung palay, ay yung bigas, kundi talagang dapat buo. Kaya nga, kamay dapat ang pangtalop. 9 na palay. Ngayon, kapag doon sa 9 na palay na napili ninyo at sa pagtatalop ninyo maingat at may nabali doon, lahat yun palitan ninyo. Lahat. Yung 9 na yun, huwag nyo na ituloy. Lahat yun, 9 na yun, palitan nyo ng bago. Maghanap uli kayo ng palay na 9 ulit. Yun ang talupan ninyo ng dahan-dahan na huwag mabali yung bigas. Pagkatapos ka ko noon, kung okay na, ibalot nyo doon sa kapirasong kapirasong damit. Kapirasong damit. Yun kako ang ilagay ninyo doon sa pintuan ninyo. Either isabit ninyo doon, yung huwag maabot ng mga bata, or itamtax ninyo doon sa pintuan ninyo. Yun pong pintuan na yun, doon po sa doon po sa loob ng pintuan ninyo. Sa loob ng bahay, di ba pintuan? Sinaran nyo, may labas yun, di ba? Dito sa loob, sa gitna po noon ilagay nyo. Doon sa loob hindi doon sa labas. Sa loob po. Sa tuwing aalis kayo kako, lalo na kung ang target ninyo maghahanap buhay kayo, or magtatrabaho kayo para maka-earn kayo ng money, huwag niyong kalimutan na idampi yung inyong palad doon. Wala na kayong sasabihin pa kung ano pa. Nasa sa iyo na lang yan, nasa sa inyo na lang kung mayroon kayong ibubulong or ano pa. Pero nasa sa inyo ngayon kung halimbawa ibubulong, dadampian ninyo yung sinabit ninyong 9 na bigas na yon. Depende po sa inyo, bahala kayo. Pero hindi ko po itinuturo yon na humingi kayo doon. Basta idampil nyo lang yung kamay ninyo. Tama na. Na yung pagdampil nyo, pag alis nyo ng bahay, dire-diretso na po. Ang aalis ninyo. Dire-diretso na yon. Yon. Ganun lang po. Sa tuwing lalabas kayo, ganun lang gagawin ninyo. Pag ang pupuntahan nyo, halimbawa, mayroon kayong target, halimbawa na, magtatrabaho ako, di kaya ganito, may patrabaho si ganito. Makikipagtrabaho ako daw para may pera ako mayang hapon. Yung ganon. Basta, kung ang purpose ninyo maghahanap buhay kayo, huwag niyong kalimutan na idampi yung inyong palad doon sa isinabit ninyong bigas na 9 na yon doon sa inyong pintuan. Ganon lang ng ganon. So, yun. Ito ang pwede ko ring kaya nga pag halimbawa nagkaroon tayo ng pagkakataon at mag-meet and greet tayo, pwede ko pong imbitahin yon na para makilala ninyo. Sobrang hirap na hirap sa buhay. Sobrang, masasabi ko talagang mahirap. Sobrang mahirap. Pero ngayon, tinitingala na sa lugar nila. At yun naman ang gusto ko rito sa mga batang yon, na mga gano'n, tinuruan ko, hindi naman nakakalimot. Kung halimbawa ako, nabalitaan ako na nandoon ako sa opisina ko na malapit sa kanila. Nako, kung ano-ano yung mga binibitbit na mga halimbawa, yung kakanin na yan, sabi ko, hindi na nga ako kumakain ka ng kanin, nagdadala pa ka pa rito, sabi ko ganyan. Huwag na yun ang gagawin yan. Yun, sabi ko, mas maganda pa kako, sige, kung hindi nyo rin lang kako maiwasan ang hindi magbigay sa akin, kahit talbos na lang ng kamuti or talbos ng kangkong, yun lang. Kasi alam nyo naman na hindi na ako kumakain ng kanin, di ba? Sabi ko ganyan. So, kung lang po, parang wala lang naman po ito, sir, sa amin ganyan. Basta, nakakpan lang. Yung biyanan ko kasi gumagawa nito, kaya alam ko na nandito ka sa opisina mo sa kuhaan ganito, ayaw ko na pong banggitin, kaya pumunta kami rito. O, sige, salamat. At yun, tuwan-tuwa yung mga
sekretary ko at saka itong mga buhay ko doon sa kuanda sila ang pumapapak ng mga dala nila. Ganun po kabait itong mga batang ito na itong tunturuan ko. At ikukwento ko na lang po sa susunod na magkaroon ako ng pagkakataon pa na may oras pa kung paano nagsimula yon at kung ilang araw lang nila ginawa yon with kwan daw talaga. Ikinikwento sa akin, talagang tumutulo ang iyak. At talagang raw ramdam daw nila yung siyempre sincere sila na idampi nila, hindi lang daw siya basta nagdadampi doon sa bigas na yun dinadampi at talaga tuloy ang dasal daw nila na ganito ipasumpong mo sa amin yung para sa amin. Ganoon yung mga dasal daw nitong mag-asawang to. Alam niyo po ba, hindi po nagtagal na isang linggo araw lang po at nagkasunod-sunod na po yung swerting dumating sa kanila. At yan po, isa-share ko lang po yan, pero sisiguraduhin ko po may panahon para makikilala ninyo yan. Kaya nga, di ba kung inyong napapansin, nabanggit ko dyan na magsasayawan tayo, mag-schedule tayo na magsasayawan tayo, isang linggong sayawan yan, magpalitson tayo ng kung ano-ano dyan. Basta magkaipon-ipon tayo. Di ba? Kasi, gusto ko pong ipakilala sa inyo na napakarami po ito. Itong mga ipapakilala ko sa inyo. At kapag inyong nakilala itong mga ito, sisiguraduhin ko sa inyo na mahahawa kayo kung ano yung mga swerte na mga natanggap nila. Yan po. At marami po sana akong mga kwento pa, pero ayoko na pong magtagal. At siya nga po pala yung mga nag-aantay doon sa raffle, doon sa June Birana Vlogs, doon po sa mga nag-aantay doon sa raffle sa June Birana Vlogs, ay pasensya na po muna kayo dahil pagkatapos po kasi itong vlog ko ngayon, pagkatapos po kasi niyan may pupuntahan pa po ako, kaya ilang araw na rin po akong hindi nakakapag-raffle doon sa June Birana Vlogs At okay lang naman yun dahil kasi di ba alam nyo naman ang patakaran doon na 10,000 talaga yun bawat isa, sa dalawang tao ang ating binubunot. Pero pagka nagpalya na tayo ng isa, 2-3 araw yan, di ba dinudubli lang natin yan. So ayun, at saka pagod na rin po kasi ako. At sana kung maluwag ang oras ko, pagkatapos po kasi may lakad pa ako. Marami po akong nilalakad. At ito nga, at kagaya nito, ilang araw na po yung pagbababa nila ng shipment na galing Korea. So, kailangan ko rin pong asikasuhin. Kaya sabi ko nga po, matanda na ako, pero ang dami ko pa rin pong ginagampanan, kumbaga, sa buhay. At yun, ang pagpapasalamat ko lang talaga ay sa ating Panginoon, yung tuloy-tuloy lang po yung pagbibigay niya ng blessing sa akin. Pero huwag po kayong mag-alala. Lagi ko naman po sinasabi yan. At narinig nyo yung lagi ko sinasabi rito na hinihingi ko talaga sa ating Panginoon na, Lord, tama na yung pagbibigay mo ng blessing sa akin. Dito mo na lang idiretsong ibigay sa lahat ng mga subscriber ko. Di po ba? Lagi niyo pong naririnig sa akin yan. At sinabi ko po nga po sa inyo, sa palagay ko, wala pa po kayong narinig niyan sa ibang tao. Maaaring sa akin nyo lang po narinig yan. Na sinasabi ko, kinakausap ko ang ating Panginoon na stop na yung pagbibigay niya ng blessing sa akin. Bagkus ibigay na rito sa inyo ng mga subscriber ko. Alam ko po wala yan nakapagsabi. Dahil maging itong mga politiko natin, kahit bundat na ang mga sikmura ng mga yan, bituka ng mga yan, tuloy pa rin ang pagnanakaw ng mga animal.
Sige, stop na po tayo doon dahil baka mamaya mag-iba yung mood ko. So, yan po. At sana yung may mga sakit sa inyo, yung may mga problema sa inyo, kung kinakapos man kayo sa kabuhayan ngayon, hindi na magtatagal. Magdasal lang po tayo. Lagi ko naman po sinasabi at tinuturo sa inyo na isurrender natin ang buong buhay natin sa ating Panginoon at hayaan natin na siya ang gagawa ng programa para sa ating lahat. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.